Happy Sabbath, mga pinalangga makaigsunan. Welcome to our virtual webinar. Our theme for this webinar is Discipleship Certification Training Level 1. And I'm so happy that our pastors, our care group leaders, and the RIL officers, and also our invited guests in the person of Dr. Binbinidjo Mergal and Pastor Bernabe Dahunan and Pastor Kidit, nag-continue suporta nining ato nga programa, mga pinalangga, mga kaigsuunan. So my part this morning, my promotional talk, our chosen theme is about Discipleship Certification Training Level 1. My topic this morning is about the process of making disciples. So, let us study from the beginning, mga pinalangga, mga kaigsuunan, care group leaders, and in the RIL officers, and is closely connected to our church mission. It says, make disciples of Jesus Christ who live as His loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel of the three angels' messages in preparation for His soon return. So, that's the beginning, mga pinalangga, mga kaigsuunan, making disciples. Now, the title is The Process of Making Disciples. You know, mga pinalangga, mga kaigsuunan, at the very beginning of Jesus' ministry, He challenged His disciples to become fishers of men. This means that He expected them to bring others to the beautiful relationship with Jesus. So, mao gini tuyog tumong makasunan nga ingon si Ginoong Hesus sa iyang mga disipulo nga ako nag-expect ko nga makadala ta og nindot nga relasyon diha ni Ginoong Hesus. Okay? Kaya mauni ang tumong og tuyo nato, mga kaigsuunan. So, but in the end of Jesus' earthly ministry, the disciples were surprised. He refined His challenge to His disciples in a sense that He was saying, once you've been fishing, what do you do with your catch? So, mga pinalangga, while the disciples listening to Jesus Christ, nga ingon siya nga, naog kamog mga hamiling kalag. Pero ang iyahang tubag, according to John 21, verse 15, His answer came in three variations. Number 1, feed my lambs. Number 2, verse 16, tend my sheep. And later say, Jesus said, feed my sheep. Verse 17. So, gipasantop mga pinalangga, mga kaigsuunan, ni Ginoong Hesus, sa mga disipulo nga, kinahanglan pakana ang akong mga karnero at timan na sila. Ang buot ipasabot, kinahanglan na agitawag proper nurturing and follow-up. Now, para sa ato, we are considered as modern disciples. So, mauni mga kaigsuunan, ang buot ipasabot ni Ginoong Hesus kay throughout Jesus' earthly ministry, they've been called to be fishers of men. Mong ingon si Ginoong Hesus. Now, He was talking about them as a bird. So, imbes kay mananagat og tao, karon nakaduog na po ang mga disipulo nga sila mahimong magbalantay. Kay di ay, mautoy buot ipasabot, mga higala, ang pagpakaon sa mga karnero. Kay kana di ay may dako nga kahulugan mahitungod sa pagkadisipulo. Okay, now, fishing and shepherding are two pieces of the same effort. Okay? So, nakita ninyo mga kaigsuunan, ha? To bring others to Jesus. So, kanina ay manaog kamiling kalag, mga kaigsuunan, ingon nga mananagat og tawo, unya magbalantay og karnero, ang tumong ay tuyo, madala nimo sila dito sa langit. Madala nimo sila sa tiilan ni Kristo. Kay ang tumong ani, the aim of this lecture is to guide our church leader as modern disciples. Oh, pagkanindot, mga pinalangga, mga kaigsuunan. Now, let us proceed for the Great Commission, Matthew 28:16. Verse 16, nag-ingon, Then these 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had
told them to go. Verse 17 says, when they saw him, they worship him, but some doubted. You see? Sa diha nga makisuunan nga, ang 11 ka mga disipulo, hing-adto sila sa Galilea, sa bukid sa Galilea. Sa bukid, unya nag-ingon ang Ginoo. Sa diha nga nakita nila, ang uban ni yukbo. Pero, abi nimo, ang uban pod wala nagduha-duha. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Ang tanan, mga kaisunan, ang tanan nga autoridad sa langit ug sa yuta gihatag ngadto kaniya. So samtang naminaw mga disipulo, mga hinigugma, nangyangha sila. Verse 19, therefore go and make disciples. So nadunggan na po nila ni Ginoong Hesus. Nga naingos Ginoong Hesus, make lakaw ug maghimog mga disipulo. Pagbautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa balaan nga Espiritu. Verse 20, nag-ingon, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you till the end of time. Oh, nag-ingon si Jesus. Gakaw o maghimog mga disipulo, pagbautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Og tudloi sila sa tanan nga mga butang nga akong itudlo kaninyo. Kaya ako nagasaad nga ako makig-uban kaninyo hangtod sa tanang panahon. Mga kaisuunan, mga hinigugma, kining atong virtual webinar, pasalamat kita sa Ginoo. Usa kini ka pribilehyo nga bisag asa ra kita apan nakapaminaw kita sa mga mensahe gikan ni Ginoong Hesus. Bisag naara ta sa church, naglantad ta pinaagi sa kining atong television, kay live kita sa Facebook, live kita sa Hope Radio diha sa 107, diha sa Tangub City, Magazonan, sa DXBH. Mauna mga hinagug mga daghan ang makapaminaw. Then, ingon si Ginoong Hesus, baptism is not a graduation ceremony, but a birth event. This new member in Sabbath school class will begin the process of directly fulfilling Jesus' command to teach them everything I have commanded you. So, morning ato makasuunan, ingon nga mga modern disciples, katudluan nato, kato mga bag-o, nga mga higala, nga nidawat ni Kristo ingon nga sila mga bagong membro sa iglesia. So they are in the process of changing basic perspective in life. And they have not yet familiarized to their new church family. Siyempre, sa kataw, bago pagod, maglibog pa sila. Munang higala, makasuunan kita mga care group leaders. Ingon nga mga modern disciples ni Ginoong Hesus, mao ang ato nga hatagan og dako nga pagtagad. Ang mga bagong mga membro, tungod kay kini sila, nag-adjust pa sa ilaha nga kinuha sa ilang lifestyle diha sa iglesia. Kay bago pa sila mga kaigsuunan. Although, makita nato nga physically matured, pero sa espirituhanon, bata pa sila. So it is urgent that the congregation accept and love them unconditionally and make intentional efforts to include them and the church family. So, ato silang i-welcome, magkasuunan, as membro diha sa ato nga iglesia. Okay? So, ingon din niya, the new members will not come to your church alone. Yes, of course. Naagi na sila mga parente, higala, nga mukuyog nila. Who are with them? And the going to church, that their belief and comments are putting pressure on the new member, either approving of the radical changes they have made and will continue to make their lives easy. Also, mga kaisunan, nakita lang nga, at least, kung naay ilang kuyog igagaw, monetik pa dasig kay abi ninyo, kanang bago bitatas pag-alagad, dasig ka ita. Pero usahay, kung wala agi mahatag nato og pagpadasig, usay maluya ta. Maluya man kalitang dugay nas pag-alagad mga hinigugma, how much more katong bag-o pa. Di ba? So, kita nga mga modernong mga disipulo, care group leaders, mao ang ato nga buluhaton pagpalo-up nila. The more you understand their personal situation, the more effective you can be in the decision making. Very good, mga kaigsuunan, mga hinigugma ko, mga care group leaders. Karon,
Unsa man di ay buot sa pagpasabot sa pulong discipleship. As a church officers, we like to talk about discipleship. We say, we need to make disciples. And we quote Matthew 28, verses 18 to 20. But what does that really mean? What is a disciple? In a Greek word, disciple literally means a learner. Okay? Learning always has practical component. Tanaw na to. Unsa man na mga component, mga higala. Yes, faith itself may come by hearing. But learning and being a disciple come from hearing and doing the Word of God. Tanawa, importante yun. Sa ato pa, ingon nga disciple, mga kaisuunan, dili lang sa pagtuon, ingon nga madisipulo, kung dili maugit ang pagpaminaw o pagtuman sa pulong sa Diyos. Living out that we hear and study is very essential for the truth to become real in our lives. So that's very clear, mga pinalangga, mga kaigsunan. Another way to define a disciple is to look at his or her relationship. Ingon nga disipulo. Tanaw na itong relationship, mga higala. Letter A. Disciple has a dependent relationship with Jesus. So, kita dia ingon nga kita mga disciple, mga moderno, na kita gitawag og relationship, baka bang dependent relationship with Jesus, kana pang hugot, haom, maayo atong relasyon nga tos Ginoo. Ingon dire, an interdependent relationship with other believers and a redemptive relationship with the world. So kung maayo ang atong relasyon nga tos Ginoo, mausab na ang atong relasyon dinhi sa kalibutan, diin tagag puyo. So muna nga makita ta sa mga tao, mga higala nga, maayo ang atong kinaiya, ang atong relasyon ngadto nila. Pagkanindot ingon nga moderno nga disipulo, di ba? Perhaps Jesus gave the best definition. What is that? Jesus said, if you hold my teaching, okay, just point there, huh? If you hold my teaching, you are really my disciples. John 8:31. So being a disciple of Jesus Christ is something you do one time and then only give half-hearted allegiance to Him. Sa ito pa, kinahanglan ay mga isunan nga, dili ang di ay mga hinigog, mga katunga, ingon nga disipulo, nga atong ihatag kundi ang tanan gyud nga panahon o ang ato nga pagtuo ngadto sa Ginoo. Being a modern disciple of Jesus is a journey. Okay? So, ingon nga modernong disipulo of Jesus, muna siyang watawag panaw, mga kaisunan. It is a lifestyle. And we must remember that Jesus established some principles of discipleship to help us on that journey. It is important to know those principles. What are the principles nga atong gikinahanglan, mga kaisunan? Ato ni tun-an karong totoo. When Jesus walked this earth, He expected every person who follow Him to take discipleship seriously. And He made it clear that He wasn't interested in attracting a big crowd. But Jesus wanted to transform individuals into a committed disciple. So, mga kaisunan, mga hinigugma, ang prinsipyo nga gusto gyud ipasantop ni Ginoong Hesus nga ang usa ka tawo nga mahimong disciple ni Ginoong Hesus, iya gyud mabutang sa iyang nahuna nga committed siya ingon nga disipulo. Mao na siya ang nindot kay mo na siya resulta sa diha nga naatay maayong relasyon diha ni Ginoong Hesus. Okay? So, padayon mga pinalangga, mga kaisunan ng Insya. The blessings of discipleship are readily available to all who are willing to pay the price. Okay, now let's start number 1. Discipleship brings purpose to our lives so that rather than wandering aimlessly, we walk steadily on the straight and narrow way that lead us back to our Heavenly Father. Letter B, discipleship bring us comfort in sorrow, peace, and joy in the service of God. All of which help us to be more like Jesus. Tanawara. Ang pagka-discipleship dahil masuna maghatag na to, katuyuan sa itong kinabuhi nga imbis kay layo ta sa Ginoo,
Sa diha nga kita magalakaw og street makaisunan, kita mahibalik ngadto diha sa tiilan ni Kristo. Maingon man nga ang pagkadisipulo magadala ka nato og comfort, katawhay. So, bisan sa panahon sa masulubon ta, apan sa kalinaw o kalipay diha sa serbisyo sa Ginoo kay abidin nyo mga higala dili biya pud lalim mag-alagad sa Ginoo, ilabi na sa ato nga mga bag-o nga mga higalang ni dawat sa santos nga bautismo mo na nga ang atong care group leaders mo ogay hatagan nila panahon pag matuto, pag nurture, pag follow up kay madiskuryo po na sila sa panahon nga sila mga kaisuunan makadungog og mga negative nga mga pulong gikan sa ilang mga pamilya. Kay inyon sila nga balo-balo. Lagdag masipya ta, di ba? Kanumnum ta mga higala. Yung makasala ta inyon tag balo-balo sa badista. O wala. Nya sa diha nga bag-o pa ka. Madiskuryo gyud ka. Wala bita miingon sa uban nga, balo-balo kuan. Kila. Nga naman kay sila ang pagtan-aw sa ato mga higala taas. Oo, muna nga atong ampingan. Okay. Thank you, kasunan ha. Then, tanaw na to ang 5 nga essential nga pieces of making disciples. Kining 5 mauni siya ang pinaka-importante. Number 1, prepare the soil of the heart with friendship and service. So, importante sa discipleship kasunan nga making friends gyud, di ba? Kanang kinasing-kasing dili kay taphaw, ha? To, example kung dito sa atong iglesia, na atay mga pangulo sa iglesia, nakita nato mga higalang ato mga pangulo, si Sir Ayan, si Sir Pete, mga tigulang sa iglesia sila. Mauna ang ilaha nga. Okay ba? Pag matuto, pagpadasig, number 1, there are 5 essential pieces of making disciples. What is number 1? Prepare the soil of the heart with friendship and service. Okay? Point number 2, plant the word with spiritual conversation. So, mauna nga mga pinalangga, ingon nga kita mga pangulo sa iglesia, sa diha nga mag-istorya ta, more on spiritual words. Ang ato kita nato mga pangulo sa iglesia, mga tigulang, example sa church. Nakita nato sa Sir Ryan, tigulang sa iglesia. Modelo siya. Sa Pikas pag-iglesia, nakita pa nato sa Sir Pete, tigulang sa iglesia. Mauna nga sa ilang pagdumal na makasuunan, ang mga care group leaders sa ito, pertig na siga. Nga no? Kay ilang gimatuto ilang gihatagan og dako nga pagtagad. Ikatulo nga punto makasuunan, cultivate spiritual interest with ongoing Bible studies. So, when you give Bible study, brothers and sisters, kinahanglan Christ Center. Muna importante. Muna nga atong mga tigulang sa iglesia, makita nato sila nga when they give Bible study, pareha sa ato makita nga Pangulo Sir Pete, maayo mo hatag Bible study. Muna nga ang mga kaigsuonan nato, makasabot yun sila. Diba? Then, human anak makasuunan, harvest. Decisions with appeal to follow Christ and be baptized. Now, remember that mga kaigsuonan that when you give Bible study on Christ Center yun, diyon, kuha ka og imuhang desisyon. Muna importante. Okay? Then, imainon, sister, sa atong pagtuon, imo baging nasabtan nga si Ginoong Hesus, mao ang personal manuluwas. Gusto mo kang maluwas? May nga mong ginang atong gibabastadihan nga. Siyempre, elder, gusto kong maluwas. Mao man ay teknik na to yung nga kita mga pangulo, di ba? So, at least, sa diha nga hapit na kamahuman makisuunan sa imong Bible study, ingon nga care group leaders or tigulang sa iglesia, so sayo na nato sila pagpaluap nga numan, kay human naman nato nakuha ang ilang interes mahinigugma. Okay? So, harvest, decision with appeals to follow Christ and be baptized. So, mingon na ito nga makaisuunan, kung gusto tang musunod ni Kristo niya magbautismo, sigurado ang atong kaluwasan. Marcos 16:16 ang mutuo ug mapabautismo maluwas. So, ikaw sister, ikaw brother, gusto ba ka maluwas? So, moingon ang gyud na nga, ay, gusto gyud. Kay kaluwasan gyud na. So, mao na magasuunan. So, number 5, preserve the harvest with ongoing discipleship training. So, after baptized magasuunan, then proceed yon ang gitawag og discipleship training. Okay? So, let's proceed. Number 1, sa diha nga naa na sa church, okay, discover
Unsa ang iyahang talento kay abi ninyo sa ato nga mga higala, mga pinalangga makaisunan. Dili sa church kaning ato mga bag-o nga mga convert, mga membro sa iglesia, na anay mga talento. Ang uban maayo mo kanta, ang uban maayo mo Bible study. So discover their talent. Dayon, after discovering their talent, of course discipleship, develop them. Ito atong ingnon mga kaisunan. Okay, you have a very good gift, talent. Use that to give glory to God. So, develop understanding through classes. Okay, develop that. Then, ikatulo, disciple others through the care group ministry. So, makasuunan, after that, do ministry as a lifestyle. Dayon, depend your roots in life groups. Dayon, devote yourself to God's Word. So, resulta makasuunan. And that is discipleship process. So, pagkanindot makasuunan, discover, develop, disciple, do, and depend and devote yourself to God's Word. And that is discipleship process. So, mahuman makasunan, nindot ang resulta. Just I remember, I read one of the article, according to Bro Johnston, review a study of 200 individuals who joined Adventist Church. And according to him, over a 4-year period, he concluded that important factors to retention were the following. Naa siya yung mga gitawag retention nga, importante nga ang mga bagong membro sa iglesia, maritin sa church. Okay, tanaw na ito makasunan. Number 1, relationship with Jesus. Importante yun eh. Ano mga bago bitaw? Aron dili sila madali-dali mga hinigugma o kadiskuryo. Kinahanglan maayo ang relasyon diha ni Ginoong Hesus. Okay? They love Jesus but they need to know how to apply that love day to day. Yes, muna nga sa ako nang giingon kanina nga ato gyud monitoron, atong tudluan aron ma-establish ang gitawag maayong relasyon diha ni Ginoong Hesus. Okay? So, ikaduha, relationship with just members. So, muna nga sa church, they need spiritual guardian, naagi guardian, called by the church to take care for the family, especially the newly baptized. Under his care for 6 months, year or more to integrate them into the life of the church and to introduce them to new friends. So, ato ino nga, sister, ikaw ang monurture ani, ikaw ang mo-follow up ani, ingon nga kita mga pangulo sa iglesia para sa panahon nga mga kasuunan, wala sila kaya na ay mga kakulian, sayo nato sila mapaluak. Basta, maayo ang atong relasyon sa atong masig ingon diha sa iglesia. Okay? So, mana ka-importante mahikatulo. Relationship with the church. They need to know that the church needs them and they need to become involved in the care group ministry. Muna nga, human mabautismuhan, kita mga care group leaders, tanaw na to dayon mga pinalangga, nga kini, sa diha nga ang church board mag-approve sa atong care group, ato dan silang kuhaon, ato dan silang tudluan, o ato i-appeal diha sa atong care group ministry para malingaw po sila makasuna, di ba? Number 4, relationship with their own family and friends. Importante yan. They need to know how to explain their new belief and lifestyle to their family and friends and to be encouraged to invite them to church. So, mauna nga, hinahanglan makaisuunan nga, sa diha nga, imong igagaw na bautismuhan, apilon gini mo na siya pag-follow up. Kaya pag-encourage ana, makita nila nga seryoso ka, of course, mga pinalangga, mga care group leaders, mutuo na sila sa imong invitation. Okay? So, number 5, overview of the new members. The model which conceived of discipling as for contemporary process is called the growing disciples model. Now, what are they? The process and commitments of a growing disciple along with Jesus' statement are as follows. Number 1, ingon sa diri mga higala, disciples love God completely and others as themselves. So, ingon nga disipulo, higugmaon na to ang Diyos kumplito sama sa paghigugma sa atong kagulingon. Ingon diri, by this all we know that you are my disciples if you have love for one another. So, ingon si Ginoong Hesus,
According to John 13:35, ug inyo kining mahibaluan mga pinalangga ko kini Kristo, nga kamo mga disipulo kung kamo maghinig ug maay, ang usa ug usa susama ra nga kamo nahigugma kanako. In Matthew 22:37, this love for one another is linked with the love of God. Klaro kayo mga kasunan. Unsay giingon niya number 2, the growing disciples model labels this characteristic as the number 1, connecting process. What are the connecting process number 1? Developing a dynamic relationship with God. Develop na to. Kanang dynamic relationship with God, bang nakita ba itong nagi espiritu? Kay usahay na atay, dasig ta, pero wala kayo relasyon, dili kaayo makita na to nga, luya gihapon. So, wala diha gitawag dynamic. Okay? So, the connecting process, mga kaigsuonan, brethren, developing a dynamic relationship with God. Number 2, developing an identity that is complete in Jesus Christ. So, complete. Kadang, kung unsa ang ato giistorya, muhaom. Kung unsa ang ato nga pagbuhat o pagwali mga higala. Okay? Letter C, developing Christ-centered family relationship. Kay mo ni sekreto. Naagali sentro sa atong kinabuhi sa pamilya, ang relasyon naa si Kristo, malipayon ang alagad sa Dios. Malipayon ang katawhan sa Ginoo. Letter D, developing Christ-centered relationship in the local and global church as a member of the body of Christ. So, ato i-develop nga gitawag Christ-centered relationship makisuunan bisan sa local o sa international kay kaning atong iglesia international, daghang ay mga membro nga tuas laing nasod, at least maayo pod ang ato nga relasyon ngadto nila ingon nga kita apil sa lawas ni Kristo diha sa iglesia. Okay? So letter A, developing positive relationship with those outside the church to fulfill the gospel commission. So kung naata sa gawas mga higala, same with gihapon nga magpakita ta kanang tinuod yun para makaingon ang mga higala nga kini mo isilingan, dili taphaw ang relasyon. Maayo. Kay bisan sa gawas, maayo atong gipakita nga relasyon. Mauna tinuod nga disipulo, mga pinalangga, mga kaisuunan. Dili taphaw ang pagtuo. Okay? Number 2. Disciples understand and obey the word of God. If you abide in my word, Jesus said, you are my disciples indeed. Matthew 8:31, the word abide means both understanding and obedience to the teaching of Jesus. So, disciples understand and obey the word of God, mga kaisunan. That's number 2. Number 3, unsay giingon, dugang, Pagpusan to. Yes, the growing disciples, model labels, the characteristic as the understanding process. Now, let's proceed for the understanding process. As a disciple, one commends to growing in the knowledge of Jesus and His teaching by, number 1, learning that Christ calls them to be His disciple. 2, letter B, learning that God is the source of life. Dadi matun-an nimo nga ang Dios mo ay tuburan sa kinabuhi. Matun-an nimo nga si Kristo gitawag ka, ingon nga iyang disipulo, munang atong ampingan. Mga pinalangga, mga kaisunan. Learning that God has provided everything needed for the restoration of human beings into the image of God. That is letter C. So, number 3, disciples bear fruit. Ingon din John 15 verse 8, by this my Father is glorified that you bear much fruit. So, you will be my disciples. So, kinadi ay pagkadisipulo mga higala, na ingon sige ni Jesus nga, mamunga tadahag bunga. Kaya kung disipulo niya watay bunga, medyo apiki. Di ba? Pero kung ingon nga disipulo ni Kristo, dahag bunga, kaya mo na pagpadasig, sumala sa 15 sa 8 sa Juan, ingon siya dire, disciples bear fruit by participating with Christ in His work of redemption and restoration mo na nga. Gusto dahil sa Ginoo makasyon nga, mutab ng takitiimay maning ato. Total members involvement. Kaya dahil ang tuyo for redemption and restoration. Muna nga disciples bear fruit para mapuslan ta sa buhat sa Ginoo.
The growing disciples model levels this characteristic as the three ministering process. As a disciple, one commits to growing the participation in God's mission of revelation, reconciliation, and restoration by, number one, seeking opportunities, mga kaisunan, in all daily activities to ministers to others. Oh, pagkanindot, no? Letter B, investing oneself in the discipleship of others. Muna nga, maghatag itag panahon. Muna nga, abi ninyo, wala bito tayo pag-invest sa panahon, maglisod yun. Kaya kini pagka-disipulo, wala tayo time sa Ginoo, mabaya na nga, sa atong care group, we encourage our brethren to support, give 1 hour every week. Muna na pagkita-gitawag, adak apurok. Para at least magasuunan, bisan usa ka oras, usa ka semana, ato mapadasig ang atong care group ministry sa matang iglesia. Kaya importante kana nga buluhaton mga pinilangga ko ni Kristo. Letter C, supporting the care group ministry in the local church with personal resources. So, sa diha nga, maghimo ta sa ato program niya, medyo kita nga leader nga, nakita na to atong mga membro, wala po sila makadala. So, atong inon ato, example, kung ato ang leader, atong elder, masunan, si Elder Pitt, niya kita na to nga, na sa bagong motor. Oh, ato elder, wala magiti pang palit o kining kape. Kape sino? O niya pagkatapos, kita na mo nga medyo, maingon na si elder, sige, palita para sa ato, kahuman sa ato nga program. Mangisnak na yun ta. So, malipay ka ita mga sunan. So, kita po din ng mga kingdom leaders sa church, malipay po tang ano. Kaya ang ato mga leaders sa iglesia, kahibalo sila. Bisag mo gamit sa ato mga personal resources, mga sunan, pero kini makatabang alang sa pagpadasig sa ato mga membro. Okay? So, nindot ha, mga sunan, mga hinigubo. Sa pagyon, supporting the evangelistic mission of the church to tell the world the story of Jesus. Muni nga, huwag natiwali, ato suportahan pakisunan, kay kini buhat man sa pangpadaog ug mga hamiling kalag diha sa tila ni Kristo. Okay? Number 4, disciples make other disciples. So multiplication, ha? Okay? Go, therefore, and make disciples, baptizing them, teaching them. Matthew 28:19. The growing disciples model levels this command us the equipping process. Okay? So, take note, mga equipping process. Tanaw na to. Unsa man ni? The equipping process. As a disciple, one commits to growing in the body of Christ by walking alongside other disciples in order to support, nurture, and strengthen their love by helping other disciples engage in transformational devotional life. So, ingon nga leader, ingon nito, okay, elder, mauning kinabuhi. Okay? I will teach you. Tudloan nato sila kay usaning mga kapadasig, mga kaisunan. So, og naas balay, teach them how to give Bible study. Okay? Kay labi na kay mga bag-o pa nga mga membro sa iglesia. Letter B, helping other disciples build Christ-like relationship. Muna nga, importante yun nga, naagitay panahon, mga kaisunan. Because by doing this, helping other disciples build Christ-like relationship, mauni magdala nato nga, mahimong matured ang atong relasyon, dili lamang sa atong isig kaingon, apan diha sa atubangan sa Ginoo. So, letter C, helping other disciples to study and obey God's Word. So, when you give Bible study, you emphasize nga importante ang pagtuman sa pulong sa Ginoo. Dan sa diha nga makasabot siya sa tinuod na siya, brad. So, mao nang atong rule ingon nga kita mga pangulo sa iglesia, care group leaders. Letter D, helping other disciples discern where God is working in this world and in their lives. Yes, of course. Ato ipakita mga tabangan nato nga ingon nga kita mga disipulo muni gitagaan sa Dios og dako nga pagtagad ang kalibutan kay gusto niya ang atong kinabuhi dili ta mawala kun dili kita makabaton og kaluwasan diha kaniya mga pinang gusto sa Ginoo nga
maluwas ang tanan, ha? Helping other, letter A, helping other disciples use spiritual gift in fulfilling a personal call to His ministry. Tabangan na to, spiritual gift. Sa ako nang giingon, mga kasunan. Naadahan po lang itawag spiritual gift, heart, abilities, personality, and experiences. Yes, pwede ka nakita ni mo, mga kasunan nga, ang iyang spiritual gift, singing, yes. If his gift is Bible study, support him, encourage him. Di kay kung makadungog ta usahay, og kanta niya mayabag-yabag, niya atong sabayon, na di na mo kanta sunod. Pero atong ipadasig nga kanang imong tingog, brad, sister, pagka nindot kay nanoy kayo. Oo, siya, mingaw siya nga, siya mayabag-yabag pa? Dili, hunahun arani mo na. Ang importante nga, ang imong pagkanta, ang imong espiritual nga gasa, magamit, alang sa imo ministry. So praise God. Kaya nabatay uban, mga tao, bisa unsa og kanta, luoy na lang ka. Ultimo pagpanluwa, wala, santunaw na kaayo. Di ba? O, pero mga kaisunan, mga higawala ko, naatay mga bagong membro, ingo nga kita mga pangulo sa iglesia, ato silang i-encourage. Okay? To use their spiritual gift in singing kay malipay ang Ginoo na mga pinalangga, mga kaisunan. Okay? Summary sa ato nga title, sa ato promote the process of making disciples. Summary, number 1. The process of making disciples, that is number 1. Disciples love God completely and others as themselves. That is ang answer, connecting process. Gitawag nag-connecting process, ha, kaisunan. Number 2. Disciples understand and obey the Word of God. Ang answer ana, understanding process. Number 3, disciples bear fruit ng tubag. Ministering process. Okay, very good, ha? According to Ellen White, makasunan, very nice that the process of making disciples na as mga tubag. Letter D, number 4, disciples make other disciples. That is what we call equipping process. So these are the 4 strategy, mga sunan, or 4 points, the process of making disciples. But before kumulingkod, mga sunan, I'd like to share this because importante ni sa ato. The 5 essential pieces of making disciples. Number 1, prepare the soil of the heart with friendship and service. Number 2, plant the word with spiritual conversation. Kay bantayan po ni kay usahay ni istorya ta sa mga bagong disipulo niya. Magyanghag ta. So ingnon po ta nga magginoo lagi pero medyo bastos. So ato bantayan makisuunan. Okay? Sa ato inistoryahan. Kay mauni kanang ato mga bagong membro kana sila gabantay na sa atong pag-istorya. Number 3, cultivate a spiritual interest with ongoing Bible studies. Sa ako nag-iingon, paghatag Bible studies, Christ-centered yun, pagpasabot. Okay? Number 4, harvest decision with appeals to follow Christ and be baptized. Sa diya nga mga Bible study, imong ipasanto, brad, kinahanglan, importante, magsunod kita ni Kristo. Aron maluwas, kinahanglan nga kita, mudawat ni Kristo, ingon nga iyang personal nga maluwas. Makasabot na kasunan, nindot kayo. The last, preserve the harvest with ongoing discipleship training. Sumuna atong ipasanto, the result ng kasunan is discipleship, becoming like Christ. So, dining kabuntagon, kasunan, ang Ginoo magapanalangin kanato nga sa ato gipasanto the process of making disciples. Ang upat ka mga punto, mga kasunan, sa ako nag-iingon. Number 1, the last, nga ako ipasanto, disciples love God completely and other as themselves. That is connecting process. Disciples understand and obey the Word of God. That is understanding process. Disciples bear fruit. That is ministering process. And disciples make other disciples. And that is what we call equipping process. Pagsuunan, mga pinalangga, Happy Sabbath, ang Ginoo magapanalangin kanato nga sa atong gihimong virtual webinar, daghang kita og nakatunan mahitungod unsa nato paghimo og mga disipulo diha ni Ginoong Hesus. Maayong buntag, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. This is my prayer.